Sa video ko na ito about sa update ng pag-issue ng Voters ID, na-discuss ko dito yung announcement ng COMELEC about sa pagbabalik ng issuance ng Voters ID bago matapos ang taong ito. Na-discuss ko din po dito na ayon sa COMELEC, ang unang bibigyan nila ng Voters ID ay ang mga Overseas Filipino Workers or OFW. Kaya good news po para sa mga OFW. Hi there! I'm HR Lea Jean. Welcome to my channel. For today's video, magbibigay ako ng update tungkol sa availability ng Digital Voters ID ng mga Overseas Filipino Workers or OFW. By the end of this video, malalaman natin kung available na ba ito at kung paano pa makakakuha nito. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Sa video ko na ito about sa update ng pag-issue ng Voters ID, na-discuss ko dito yung announcement ng COMELEC about sa pagbabalik ng issuance ng Voters ID bago matapos ang taong ito. Na-discuss ko din po dito na ayon sa COMELEC, ang unang bibigyan nila ng Voters ID ay ang mga Overseas Filipino Workers or OFW. Kaya good news po para sa mga OFW dahil nag-announce na po ang Philippine Embassy sa mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo na available na ang Digital Voters ID ng mga kababayan nating OFW. Ang mga OFW na maaaring makakuha ng Digital Voters ID ay mga active voters from 2003 until March 31, 2024. Para makakuha ng kopya ng Digital Overseas Voters ID, first kailangan mo nang i-check kung included na sa master list ng mga available Digital Voters ID ang name ng OFW. Ito ay maaaring i-check sa link na nakikita sa screen or maaari din itong i-check sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na nasa screen. Please take note na yung file na nasa screen ay para po sa mga nakabase sa New York. You can check yung website or Facebook page ng mga iba't ibang Philippine Embassy para sa list nito. Pag na-open na yung file, ganito po yung lalabas. Naka-alphabetically arranged na po yung file para mas mabilis ma-check yung mga name. Pag included po yung inyong name sa file, next ay maaari na pong mag-request ng copy ng Digital Voters ID. Need pong mag-submit ng email request sa email address na nakikita ninyo sa screen. Please take note na ang email na ito ay para po sa mga OFW na nakabase sa New York. Yung email address ng pagsesendan ay depende sa inyong embassy. Then, sa subject naman, ang ilalagay po ay request for digital OVID. Sa body ng email, dapat po ay naka-include ang full name at date of birth. Ito po yung sample email sa pag-request ng copy ng Digital Overseas Voters ID. After pong mag-submit ng email, antayin lang po ma-email ang copy ng inyong Voters ID. Please take note na wala pong ibibigay na printed copies. Kaya para sa mga gusto ng physical copy ng Voters ID, maaari nyo pong i-download at i-print yung file na ipapadala sa inyo. Reminder lang po na iba-iba po yung process ng pagre-request ng Digital Overseas Voters ID, depende po sa bansa kung saan nakabase yung Philippine Embassy. Ang New York and Washington DC ay same po ang proseso ng pag-request. Pero para naman sa mga OFW na nakabase sa Canada, need po munang mag-fill out ng request form na mada-download through online. Next, kailangan i-scan at i-save sa PDF format ang na-accomplish na request form, OV registration receipt, at valid ID with photo and signature.
Then, need itong isubmit sa email address na nakikita sa screen. Para naman po sa mga OFW active voters sa Berlin, need pong mag-accomplish ng Google Form para makapag-request ng Digital Voters ID. Sa pag-accomplish ng form, kailangan po na nakakapital letters yung pag-input ng details. At yung name na ilalagay ay dapat pareho sa naka-indicate sa Philippine passport nung nagpa-register as overseas voter. Kailangan pong i-provide ang email address, first name at middle name, surname, at date of birth. After ma-accomplish yung form, itap lang po yung submit. Ganun lang po kadaling mag-request ng Digital Voters ID for OFW. Para sa mga bansa na hindi ko nabanggit, kindly visit yung website ng Philippine Embassy kung saan kayo nakaregister para makita yung process ng pagre-request ng Digital Voters ID. Hopefully, nakatulong po yung video na ito para sa mga OFW na gustong kumuha ng copy ng kanilang Digital Voters ID. Para naman po sa mga active voters dito sa Pilipinas, magbibigay din ako ng update once available na ang pag-request ng Digital Voters ID dahil according sa COMELEC, possible ma-release ito bago matapos ang taong ito. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.